10:30 ng umaga, sa labas ang Hall of Justice ng Quezon City, nakatayo ako sa lilim ng isang malagong puno ng akasya, hawak ang aming annulment papers. Walang kahit isang luhang pumapatak mula sa aking mga mata. Kasunod kong lumabas si Marco. Inayos niya ang kanyang branded na polo, itinaas ang salamin sa kanyang ilong. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ang isang malamig, halos malupit na katahimikan. Ayan, tapos na, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Mula ngayon, makanya-kanya na tayo ngang landas. Gawin mo sa bahay ang napag-usapan natin. Sana makahanap ka agad ng bago. At sana, makayanan niya ang ugali mo. Ngumisi ako at inilagay ang dokumento sa aking bag. Ikaw din. Ingatan mo ang kalusugan mo at huwag mong isipin na dahil boss ka, pwede kang uminom ng walang tigil. Wala nang maglilinis, ngamgakalat mo pagkatapos ng iyong magimik. Malamig na tumawa si Marco, tumalikot at naglakad patungo sa paradahan. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, na dati naging sandalan ko sa aking kabataan at ngayoy papalayo, bigla akong nakaramdam isang malaking kawalan sa aking dibdib. Tapos na nga talaga, 9 na taon ng pagiging makasintahan, 5 taon ng pagsasama sa isang maluwag na 3 palapak na bahay sa isang prestihiyosong subdibisyon sa Makati. At lahat ng ito ay nawi sa isang walang kaluluwang piraso ng papel at isang lamik na tumatagos hanggang sa buto. Ting! Isang tunog na notifikasyon mula sa aking telepono ang pumutol sa aking pag-isip. Mensahe mula kay nanay. Catalina, anak, tapos ka na ba sa mapapeles? Kung pumunta ka agad sa bangko at i-block mo ang card mo. Huwag mong hayaang hawakan pa ni Corazon yan kahit isang segundo. Bawiin mo ang sa iyo, anak. Ang masalita ni nanay ay parang isang buhos ng malamig na tubig na nagpabalik sa akin sa katotohanan. Oo nga, ang bangkat. Ang mga alaala 5 taon na ang nakalipas ay bumalik sa aking isipan na parang isang slow motion na pelikula. Pagkatapos ng aming kasal, noong ako ay isang 25, taong gulang na ambisyosang babay na kadarating lang sa posisyon, bilang department head na may sahot na 250,000 piso kada buwan, tinawag akong aking biyenan, si Corazon, sa kanyang silid. Binigyan niya ako ng isang basong matamis na calamansi juice at nagsimulang magsalita ng malambing, Catalina, Hija, kayong mag-asawa ay may prana ngayon, at isang tukso ang maging magastos. Si Marco ay madalas makipagkita sa mga kliyente, alam mo na. Sanay na akong humawak ng pera niya, at malaki ang sahot mo. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang card mo, ako na ang magtatago. Hindi naman ito para sa akin, anak. Pinalaki ko si Marco, itinaguyod ko siya, hindi ko kailangan ng hindi sa akin. Ipunin ko lang lahat. Makakaipon tayo para sa mas malaking bahay. At darating din ang mga apo. Nun, sa pagnanais na mag-iwan ng magandang impresyon sa pamilya ng aking asawa at sa paniniwalang matutupad ang pangarap ng malaking bahay at mga anak, ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking payroll card. Bawat buwan, nag-iwan lang ako ng maliit na halaga mula sa aking mabonus para sa magastusin tulad ng gasolina. Ngunit ang buhay ay hindi naging tulad ng sa panaginip. Lumipas ang 2 taon, tapos 3, ngunit nanatiling patak ang aking tiyan. Ang relasyon namin bilang biyenan at manugang ay nagsimulang bumagsak, si Corazon ay nagsimulang magbitiw ng masasakit na salita. Baw, mula sa masamang binhi, huwag umasangang mabuting ani. Bawat hapunan ay nagiging isang larangan ng digmaan. Pinupunan niya ang lahat, mula sa aking pananamit hanggang sa aking schedule sa trabaho. At si Marco, ang asawang minahal ko ng buong puso, ay piniling manahimik. Lagi niyang idinadahilan ang pagiging abala, umuwi ng gabi na, amoy alak, at minsan ay may bakas ngang pabango ng iba sa kanyang kwelyo. Stress na nga ako sa trabaho, pwede bang kahit ikaw man lang, huwag ka nang gumawa ng eskandalo dito sa bahay kasama si mama? Kung hindi mo siya mabiyan ng apo, makaroon ka man lang kahihiyan na manahimik. Ang masalitang iyon ni Marco ang sumira sa huling piraso nga aking pag-asa sa aming pagsasama. Huminga ako ng malalim, sumandal sa pader ng Hall of Justice, at binuksan ang aking phone. Pumasok ako sa banking app. Dahil ang account ay nakapanggalan sa akin, natural lang na naka-install ang app sa aking personal na telepono. Noon, masyado lang akong nagtiwala at hindi ko kailanman sinuri ang balanse. Hinahayaan ang lahat ng SMS notifikasyon na mapunta sa numero ng aking biyenan. Agad na gumana ang Face ID, isang loading icon ang umikot sa screen. Bumilis ang tibok ng aking puso. 5 taon natik, 250,000 piso kada buwan. Sa aking magaspang na kalkulasyon, ang kabuwang halaga na ipinagkatiwala ko sa card na iyon ay, dapat hindi bababa sa 15 milyong piso. Lumitaw sa screen ang kasalukuyang balanse. Kumurap ako, tapos kumurap ulit.
nanlit ang aking mga mata. Available balance, M12,550,000.00. Sandali, 12.5 milyon? Nag-scroll ako pababa para suriin ang buong impormasyon. Account ko ito. At tama ang pangalan ko, ngunit nasaan ang 2.5 milyong piso? Hindi iyon basta-basta maglalaho. Ang biyenan ko ay kilala sa pagiging sobrang matipid. Hinding-hindi siya gagastos ng ganoong kalaking halaga ng walang dahilan. Ang kuryosidad, na may halong kirot ng samaang loop, ay napalitan ng masamang kutob. Pinindot ko ang transaction history, nag-scroll pabalik sa manakaraang buwan. Lumitaw ang isang serye ngang maliliit na transaksyon, ma-cash withdrawal na walang malinaw na dahilan, at lalo na ang makahina-hinalang fund transfer sa mahuling panahon. Ang kamay kong may hawak ang telepono ay humikpit ng todo na namuti ang aking mga buko. Aling korazon. Aling korazon. Bulong ko sa sarili. Ang 5 taon kong pagtitiis ay hindi nangangahulugang tanga ako. Ninakaw mo ang 2.5 milyon ko, at sisiguraduhin kong ibabalik mo ito hanggang sa huling sentimo. Agad kong pinindot ang block card na button sa app. Isang maliit na loading icon ang lumitaw, at pagkatapos ay isang berdeng mensahe. Your card has been successfully blocked. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Pagka-block kong card, agad kong tinawagan si Corazon. Umabot sa ika-5 ring bago niya sinagot ang tawag ng may katamaran. May narinig akong ingay at mga bulungan sa kabilang linya. Hello, ano yon? Ang boses ni Corazon, gayang dati, ay dominante at mayabang. Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses upang hindi mahalata ang galit na nag-alap sa loop ko. Mama, tiningnan ko po ang bangkart. Nasaan po ang 2.5 milyong piso mula sa pera ko? Saan ninyo po ginastos? Nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay umismit siya at nagsalita sa tonong nangangaral, Aba, marami kayang gastusin sa bahay. Kailangang ipaayos ang bubong. Tapos noong nakaraang taon, bumili tayo ng bagong set ng muebles na gawa sa Nara. At para sa mga gamot at bitamina ko. Bilang manugang, nag-ambag ka sa bahay na ito. At ngayon ay imbestigahan mo ako na parang isang kriminal. Ambag, mapait akong tumawa. Ang tawa ay bumara sa aking lalamunan. Sa loob ng 5 taon, lahat ng gastusin sa bahay, mula sa meralco at tubig, pagkain, hanggang sa maabuloy at handaan, ay galing sa prako. Sabi ninyo, iipunin ninyo para makabili tayo ang bagong bahay. Tama na yung drama mo, sigaw ni Corazon, naging matinis ang kanyang boses. Ang perang kinikita mo ay dahil din sa bahay na ito. Magtrabaho ka na, abala ako. Namimili ako ng kotse para kay Paolo. Sa susunod na buwan na ang pamamanhikan niya. Kailangan niya ngang disenteng sasakyan para maganda ang impresyon sa pamilya ngang mapapangasawa niya. Sige na, bye. Binabaan niya ako ng telepono. Kumulo ang dugo sa aking ulo. Si Paolo, isang 25, taong, gulang na palamunin na hindi makatagal sa anumang disenteng trabaho, buong araw na naglalaro ng video games at nag-scroll sa social media, ay pinakmamalaki ang makapekeng branded na damit. Ngayon ay tatanggap mula sa kanyang mapagmahal na ina ang isang mamahaling kotse, nang walang pag-aalinlangan. Pumara ako ng taxi na nakatayo malapit sa Hall of Justice. Manong, sa mga car dealership po sa BGC, pakibilisan po. 20 minuto ang lumipas, huminto ang taxi sa tapat ng isang makintap at marangyang car dealership. Tinulak ko ang pinto at determinado akong pumasok. Sa likod ng salaming pader, nakita ko ang pinakakatawa-tawang eksena sa mundo. Si Paolo, bihis mula ulo hanggang paa sa mga damit na may malalaking logo ang Gucci, nakapumada ang buhok, ay nakpopose sa tabi ang isang makintap na itim na Mercedes-Benz GLC 300. Nakniningning siya sa tuwa, tinatapik ang hood. Ma, di ba bagay sa kintong kotse? Angas, no? Swak sa level ko, sumasakit likot ko sa mga murang sedan na yan. Ito na kunin natin, ma, para sa forma, para respetado. Si Corazon ay nakaupo sa isang sofa na gawa sa imported na leather sa VIP area. Uminom ng tasa na may sobrang yabang na itsura. Ipinatong niya ang kanyang binti sa isa pa at iwinagayway ang kanyang kamay sa manager na nakatayo ng tuwid. Kukunin namin. Para sa paborito kong anak, walang hindi ibibigay. Ano ba naman ang 12.5 milyon para sa pamilya namin? Barya lang yan. Ay proseso mo na. Cash payment. Hindi kami sanay sa utang-utang. Sumasakit lang ulo namin diyan. Napakabuti ninyo, Ma'am Corazon, at napakaswerte ni Sir Paolo sa isang mapag-arugang ina, sabi ang manager, nakniningning sa tuwa, at agad na inabot ang post-terminal. Kasama na po lahat ng bayarin. 12,500,000 piso po lahat. Dito na po sa card.
Dahan-dahang binuksan ni Corazon ang kanyang handbag at inilabas ang isang itim at gintong bank card. Ang card na nakapangalan sa akin. Ipinagitna niya ito sa kanyang nga daliri at may arte itong inabot sa manager, na parang isang emperatris na nagbibigay ng pabor. Magalang na tinanggap ngayong manager ang card, in-enter ang halaga, at isinaksak sa terminal, 1 segundo, 2, 3. Isang matinis na tunog ang umaling-onggaw, at isang pulang mensahe ang umilaw sa screen ng terminal. Transaction declined. Bahagyang kumunot ang new manager at ngumiti ng may pahingingang paumanhin. Paumanhin po, Ma'am Corazon, nag-error po ang terminal. Mukhang nakablock po ang card ninyo o may problema. May iba po ba kayong card? Anong block? Sigaw ni Corazon, nanlaki ang kanyang mga mata. VIP card ko yan, sapat ang laman niyan para sa 10 ganyang kotse. Anong klaseng makina yan? Ay swipe mo ulit, hindi kayo marunong magtrabaho. Sinubukan ko na po, pero sabi pong banking system, ang card ay nablock sa inisyatibong may-ari. Paliwanag ng pinagpapawisang manager. Si Paolo, na kanina'y nagsa-selfie, ay lumapit at inis na sumigaw. Ma, ano ba yan? Pati pagbabayad sa car di mo magawa. Ang daming nakatingin, nakakahiya. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong pumasok. Ang tunong aking matakong sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na malamig at punong determinasyon. Hindi sira ang makina, Mama, sabi ko. Ang boses ko ay sapat na mahina. Ngunit matalas na parang isang talim. Ako ang nag-block niyan. Nagulat sina Corazon at Paolo at biglang napalingon. Nang makita ako, nagbago ang mukha ng aking biyenan. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Si Paolo ay natigilan din, nabitawan ang kanyang telepono. Ate, anong ginagawa mo dito? Bulong niya. Sinusubukang panatilihin ang natitirang yabang. Lumapit ako sa coffee table, hindi man lang siya tiningnan. Inilahat ko ang aking kamay sa manager at magalang na ngumiti. Kuya, pakibalik po ang card. Nakapangalan po sa akin yan. Ako po ang may-ari, si Catalina. Tama po, tiningnan ng manager ang card. Nakita ang nakaukit kong pangalan, ikinumpara sa aking mukha, at dali-daling inabot ito sa akin gamit ang 2 kamay. Opo, ma'am, kay Ma'am Catalina po nakapangalan. Inilagay ko ang card sa aking pitaka, at saka lang ako lumingon upang tingnan ang mamata ng aking dating biyenan. Na namutla na parang papel. Balak ninyong gastusin ang 12,500 milyong piso na pinahirapan ko, pera na pinakpuyatan ko sa pagtatrabaho, pagpapatakbo ng mga proyekto, at halos ikalbo sa stress, para lang ibili na kot sa ang palamunin nato, itinuro ko si Paolo. 25 taong gulang. Malusok na lalaki. Kaya mo bang kumitang kahit 5,000 sa isang araw para mangarap ng Mercedes? Ganun kadali ang pera ng manugang? No? Papaanong nangahas kang magsalitang ganyan? Nanginginig sa galit si Corazon at malakas na hinampas ang mesa. Anong pera mo? Pera yan ng anak kong si Marco. Itinago mo lang sa account mo. Ayang block mo akatang cart. Nakre-rebel ka ba? May mga tao dito, huwag kang gumawa ang eksena. Tumawa ako. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong dealership, na naging dahilan upang mapatingin ang ibang nga customer. Prani Marco? Mama. Tawagan ninyo ang mahal ninyong anak at tanungin kung ilang sentimo ang inilagay niya sa cart na yan sa nakalipas na 5 taon. O baka ang buong bank statement ay puro fund transfer lang mula sa kumpanya ko? Lumapit ako. Ang boses ko ay bumaba at napuno ng banta. At saka, may masayang balita ako sa inyo ni Paolo. Ngayong alas 10 na umaga, pumirma na kami ni Marco na annulment papers sa Hall of Justice. Ito ang kopya. Inilabas ko ang manipis na papel na may pulang selyo at itinapon sa salaming mesa sa harap niya. Mula sa minutong ito, hindi na ninyo ako manugang. Ang card na ito ay personal kong ari-arian. At kayo, ibinaba ko ang aking boses. Binibikas ang bawat salita. Mahanda kayong magpaliwanag sa akin at sa aking abogado kung saan napunta ang nawawalang 2.5 milyong piso mula sa aking account. Huwag ninyong isipin na basta-basta niyo lang malulunok yan. Tila nawalan ng lahat ng lakas si Corazon. Nang hinasiya at bumaksak sa sofa, hirap huminga. Si Paolo ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay mula sa pamumula ay naging maputlang-maputla. Gumagalaw ang kanyang malabi ngunit hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanilang murang kislap at pagpapanggap na dignidad ay hinubat at itinapon sa harap ng manamamangha at nanunuyan ng mga empleyado ang dealership. Hindi ko na tinapos panoorin ang kawaawang trahedya-komedya. Inayos ko ang aking kwelyo. Buong pagmamalaking tumalikot, at umalis. Ang masalaming pinto and dealership ay automatikong bumukas. Lumabas ako upang salubungin ang maliwanag na araw ng Maynila.
Ang pakiramdam ng bigat at sama ngang loop na naipon sa loop ng 5 taon ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malalim, nakalalasing na kasiyahan. Ang unang hakbang upang mabawi ang kontrol sa aking buhay ay matagumpay na nagawa. Ibinaba ako ni taxi sa isang lumang apartment building sa Sampaloc. Ito ay isang maliit na apartment na binili ko mula sa aking migay pong bago pa ako'y kasaw kay Marco. Sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama, pinaupahan ko ito, at ang kita ay ginastos ko sa walang katapusang mapangangailangan ng pamilya ng aking asawa. Mabuti na lang at umalis na ang maumupa noong nakaraang buwan. Pumasok ako sa apartment, ibinato ang aking bag sa gasgas na velour na sofa, at pagod na hinilot ang aking sentido. Ang tuwa matapos ang eksena sa dealership ay napalitan ng pakiramdam ng kawalan, ngunit tila hindi ako binibigyan ng tadhana ng pahinga. Kring kring kring, umilaw ang screen ng aking telepono, ipinapakita ang pangalan ni Marco. Ngumisi ako, I swipe ang screen, sinadyang i-on ang loudspeaker, at ibinato ang telepono sa salaming mesa. Anong kalokohan ang ginawa mo, Catalina? Ang sigaw ni Marco ay sumabog mula sa speaker, umaling-awngaw sa maliit na silid. Ang lakas ang boses niya ay sapat para mailarawan kong nakatayo siya sa kanyang opisina, halos mapatit ang litit. Piliin mo ang masalita mo. Mahinahon kong sinabi habang nagsasalin ng tubig sa baso at uminom. Anong kalokohan? Nagtatanong ka pa? Kakatawag lang sa akin ni Mama na umiyak. Pumunta ka raw sa dealership at ipinahiya mo siya at si Paolo sa harap ng maraming tao. Bakit mo blinok ang card? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababali. Pinoprotektahan ko lang ang pag-ari ko. Malakas kong inilapak ang baso sa mesa, kumalansing ang salamin. Pero kaya i-block ko. May batas ba na nagbabawal sa may-ari na i-block ang sarili niyang card? Pag-aari mo, paranoid ka na. 5 taon tayong kasal, lahat ng pera ay common family fund. Manugang ka, kaya ano naman kung kumuha si Mama ng pera para ibili ng kotse si Paolo? Pamilya naman tayo, tulong mo na yon sa kanya bago siya ikasal. Makasarili kang babay. Bawat sentimo, binibilang mo laban sa pamilya nga asawa mo. Kumulo ang galit sa loob ko. Dinampot ko ang telepono, pinatay ang loudspeaker, at idinikit sa aking tainga. Common family fund? Melakas kang loop sabihin sa akin ang salitang common. Marco, diniin ko ang bawat salita. Matigas at parang bakal. Ikaw, logistics department head, ang sahod mo halos 200,000 din, pero ilang sentimo ang inilagay mo sa card na yan sa loob ng 5 taon. Ang buong statement ay galing sa sahod kong 250,000 bawat buwan. Sinasabi mong stress ka. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga kliyente. Ginagabi ka. Nanahimik ako at hinayaan kang itago ang pera mo. At ngayon, may lakas ka anlup tawagin itong common funds para ipambili ng nanay mo kotse para sa palamunin niyang anak? Huwag mo akong sumbatan tungkol sa sahod at hiyain. Nagsimulang mautal si Marco. Ang kanyang tono ay naging alanganin, ngunit sinusubukan pa rin niyang mga tuwiran. Kung hindi ako naglagay ng pera sa card, ibig sabihin ay inaasikaso ko ang ibang, mas mahalagang isyu ng pamilya. Nakatira ka sa 3 palapak na bahay sa isang magandang subdibisyon, hindi ka nagbabayad ng upa. Hindi ba dahil din yon sa akin? Manahimik ka? Sigaw ko, hindi siya pinatapos. Ang lahat ng samang loop na naipon sa loop ng 5 taon ay sa wakas ay nakahanap ng labasan. Akala mo hindi ako marunong makwenta? Ang bahay na yan ay binili bago tayo ikasal. Oh, kalahati ay galing sa magulang mo, pero ang kalahati ay inutang mo sa bangko gamit ang bahay bilang kolateral. Ngayon, tatanungin kita, sino ang tumutulong sa iyo magbayad ng interes sa utang bawat buwan? Sino ang naglabas ng 300,000 mula sa aking annual bonus para sa kumpletong renovation at waterproofing ng tumutulong bubong? Ako yon. Tumigil ako sandali upang huminga, nararamdaman ang malakas na tibok ng aking puso. At hindi pa kasama diyan ang bayarin sa kuryente, tubig, internet, pagkain para sa 4 na tao araw-araw, mga abuloy, anibersaryo, regalo sa makamag-anak sa makabilang panik. Ang buong pamilya mo ay nabuhay sa mamumumula sa mamubonus ko na itinitira ko para sa sarili ko. At ang nanay mo, walang tigil sa pagsasabing isa akong palamunin. At ikaw, ang tanging dinadala mo sa bahay ay ang katawan mo. Ne uchos na ihay ng hapunen, at pakit sepus ay magreeklamo pa. Nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Tila nabulunan si Marco sa mga numrong isinampal ko sa kanyang mukha. Pakaraan ngang ilang sandali, umubo siya at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ibinaba ang kanyang boses, ngunit mayroon pa ring himingang pagiging superior. Sige na, huwag na nating bilangin yang mamaliliit na bagay. Total, hiwalay na naman tayo, pero ang paraan ngang pagpapahiya mo sa nanay ko kanina, hindi katanggap-tanggap.
ay unblock mo ang card. Hayaan mong bayaran ni Mama ang kotse ni Paolo. Ituring mo na lang itong huling pagpapakita ng respeto sa aming pamilya, at pagkatapos, kanya-kanya na tayo ang landas. Respeto? Napahalahak ako, isang sarkastikong tawa hanggang sa maluha. Marco, isa kang pambihirang uring ng walang hiya. Akala mo ba gumawa ako ng eksena sa dealership dahil lang sa kotse? Sagutin mo ako. Saan napunta ang 2,500 milyong piso mula sa card ko? 2,2 milyon? Anong 2,5 milyon? Biglang tumaas ang boses ni Marco, halatang naguguluhan. Huwag kang makunwari. Ang kabuwang sahod ko sa loob ng 5 taon ay hindi bababa sa 15 milyon. Kaninang umaga, tiningnan ko ang balanse. Eksaktong 12,5 milyon na lang. Nasaan ang 2,5 milyon? O sasabihin mo sa akin na ginastos yon ni Mama sa gulay sa palengke? Si Mama ang may hawak ng pera. Siya ang nakakakita kung ano ang kailangan, kaya siya ang gumastos. Baka bumili siyang ginto bilang investment, o mahina ang kalusugan niya ngayon, mahal ang gamot, ginseng. Dahil lang sa 2,15 milyon, gumawa ka ng katapusan ng mundo. Ganyan ka ba kakuripot na manugang, na binibilang mo bawat sentimong ginagastos ng biyenan mo? Nakmamadaling paliwanag ni Marco. Ang kanyang mga salita ay nagiging mas magulo at hindi lohikal. Naubos na ang huli kong pasensya. 2,2 milyong piso. Sa Pilipinas, dugo, pawis, at buhay ngang isang tao yan. Marco, sabi ko ng mariin, pagkatapos ng annulment, gusto ko sanang hayaan na lang ang hatian ng ari-arian, ibigay sayo ang bahay para sa kapayapaan. Pero ikaw at ang pamilya mo ang nagtulak sa akin sa sukdulan. Ang kasakiman ninyo ay walang hangganan. Anong gagawin mo? Sigaw ni Marco, ngunit narinig ko na ang takot sa kanyang boses. Anong gagawin ko? Kanina sa Hall of Justice, ang bilis mong pumirma ng papeles. Pero pasensya ka na, kakanselahin natin ang kasunduang iyon. Magbabago akong tono, sabi ko, tinanggal na ang lahat ng paggalang. Kakausapin ko si Ate Reyes. Magsasampa ako ang kaso at hihilingin kong ibalik mo hanggang sa huling sentimo ang iligal na kinuha ninyong 2,5 milyon. At rarapasuhin ko ang buong kasunduan sa hatian ng ari-arian, ang 3 palapak na bahay. Bawat ladrilyo na pinag-ipunan ko, lahat yan ay bibilangin ko. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalupit ang isang babaeng pinagtaksilan at ginamit. Catalina, nangangahas ka. Hintayin mo ang supina. Duwag. Pinindot ko ang end call button. Agad na pumasok sa settings, at permanenteng blinok ang numero ni Marco. Itinapon ko ang telepono sa gilid, sumandal sa sofa, at ipinikit ang aking mamata. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay sa galit, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nabuo ang isang bakal na determinasyon. Binuksan ko ang aking mga kontak at hinanap ang numero ni Ate Victor Reyes, isang senyor ko sa universidad at enegayon na isang kilalang abogado sa mga kasong sibil. Ang digmaang ito, hindi ko maaring ipatalo. 4:00 ng hapon, nagsimulang lumubog ang araw. Ang maputlang sinak nito ay tumatagos sa bintana ng aking apartment sa ika-7 palapag. Kausap ko nun si Ate Reyes. Ipinapaliwanag ang kaso at ang matransaksyon, nang biglang umilaw ang screen ng aking tablet. Isang mensahe sa Viber mula kay Aling Nena, ang babaeng tagalinis sa kalye malapit sa bahay dati kong biyenan. Sa 5 taon kong paninirahan doon, ako lang ang nag-abot sa kanya ang malamig na tubig, prutas, o dagdag na bayat, kaya't mabuti ang loop niya sa akin. Ma'am Catalina, buksan niyo po ang CCTV, dali. Si Ma'am Corazon, nag-eskandalo sa labas ng gate. Sigaw ng sigaw, ninakawan niyo raw siyang pera. Naglabasan ng mga kapitbahay. Kalakip ng mensahe ay isang maikling video na kuha ni Aling Nena. Kumunot ang nuko at pinutol ang usapan namin ni Ate Reyes. Attorney, pasensya na, bigyan niyo po ako ng 10 minuto. Nagsimula na kumilos ang kabilang panig. Pagkatapos ng tawag, kalmado kong binuksan ang CCTV app sa aking telepono. Nung bago pa lang ako doon, ako ang nagpakabit ng 360-degree kamera sa gate dahil hirap akong magpark ng paatras, galing sa sarili kong pera. At ang main account ay nasa telepono ko. Sina Marco at Corazon, na hindi gaanong maalam sa teknolohiya, ay gumagamit lang ng guest access at walang ideya kung paano bawiin ang aking karapatan. Naglot ang screen, at lumitaw ang pamilyar na tanawin ng malawak na kalsada ng subdivision. Sa harap ng matibay na bakal na gate ng 3 palapak na bahay, nakaupo sa lupa si Corazon. Suot niya ang karaniwang sutlang duster, ngunit sinadyang ginulo ang buhok, hinahampas niya ang kanyang ngahita. Basang-basa ang muha sa luha at sipon, at sumisigaw na abot sa buong kapitbahayan. Sa paligid,
May 5 o 6 na usiserong kapitbahay na nakbubulungan. Si Aling Nena ay naktatako sa likod ng poste, hawak ang walis at mata mang nakmamasid. Nako, mga kaibigan, mga kapitbahay, tingnan ninyo ang ahas na inalagaan ko sa aking dibdib. Ang matinis na sigaw ni Corazon mula sa speaker ng CCTV. Napakasama ngang palat ng pamilya ko. Nakpasok kami ng isang tusong baba. Ang anak kong si Marco, nagtatrabaho na parang kalabaw. Lahat ng sahot, binibigay sa asawa. At siya, ang ahas na yan, niloko siya. Ninakaw lahat ng ipon ko para sa katandaan. Ibinato sa kanya ang annulment papers at tumakas. Tulungan ninyo ako. Si Aling Tess, may-aring ng sari-sari store sa kanto, ay kumunot ang nu. Naku, Aling Corazon, si Catalina po ba? Ang tahimik at magalang na batayon, laging bumabati. Bakit naman niya nanakawin ang pera ninyo? Ay, Tess, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Lalong nag-inarte si Corazon nang makitang may pumapansin sa kanya. Gumagapang sa lupa at itinataas ang makamay sa langit. Nagpanggap lang siya. Ngayon niya ipinakita ang tunay niyang kulay. Blinok niya lahat ng card. Hindi ako binibigyan ng pera para sa gamot ko. Ipinagmamayabang niya ang kanyang pinag-aralan. Minamalit ang anak kong si Paulo dahil walang trabaho. Gusto niya kaming patayin sa hirap. Masyadong mabait ang anak kong si Marco, kaya't sinakyan siya salig. Ilang kapitbahay ang nagsimulang makbulungan. Sa tahimik na lugar na iyon, ang maakusasyon laban sa isang walang utang na loob na manugang ay madaling makakuhang simpatya mula sa mga matatandang babae. Nang makita ni Corazon na nag-alinlangan ang mataw, isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mata, kahit na ang kanyang malabi ay nakababa pa rin sa kunwaring pagdadalamhati. Nakaupo ako sa aking apartment, pinapanood ang komedyang ito sa screen, at hindi mapigilang mapangisi. Ang galit na naramdaman ko sa dealership ay napalitan ng purong sarkasmo. Dahil nabigong nakawin ang 12.5 milyon para sa kotse, ginamit niya ang huling sandata ngamga makalumang biyenan. Luha at opinyon ng publiko para sirain ang aking reputasyon at pilitin akong i-unblock ang card dahil sa kahihiyan. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Sa panahon ngayon, ang salita ay kailangang may kasamang ebidensya. Hindi ako nataranta. Malamig at desidido, na-save ko ang buong video mula sa CCTV. Pagkatapos, binuksan ko ang banking app at na-export bilang PDF ang bank statement sa nakalipas na 5 taon mahabang listahan ng masahot mula sa aking kumpanya. Walang ni isang sentimo mula kay Marco. Sa wakas, kinuha ko ng malinaw na litrato ang annulment papers na may pulang selyo. Pinuksan ko ang Viber at hinanap ang group chat ng Aiming Homeowners Association, kung saan may higit sa 100 miyembro. Hindi gumagamit si Corazon ng mga messenger, ngunit nandun si Marco, si Paulo, at lahat ng kapitbahay na nakatayo sa labas ngayon. Nag-type ako ngang mahabang mensahe. Magalang sa anyo ngunit matalas na parang kutsilyo. Magandang araw po, mga kapitbahay. Ito po si Catalina, ang dating manugang ningang. Corazon sa Unit 45. Nakatanggap po ako ng impormasyon na singang. Corazon ay kasalukuyang nakakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin sa labas ng bahay, na nakakagambala sa kaayusan ng publiko. Nais ko lang pong linawin ang lahat upang hindi magamit ang inyong simpatya sa maling paraan. 1. Opisyal na po kaming hiwalay ni Marco ngayong umaga. Kalaki po ang larawan ng aming annulment decree. 2. Ang buong halaga sa bangkart na tinutukoy ni Geng Corazon ay 100% galing sa aking buwan ng sahot. Kalakip po ang bank statement bilang patunay. Saluk po ang 5 taon, walang ni isang piso na idinakdak si Marco sa kart na iyon. 3. Blinok ko po ang kart dahil kaninang hapon, tinangka ni Geng Corazon at ng kanyang anak na si Paulo na gamitin ang 12.5 milyong piso nga aking para bumili ng kotse para sa 25 taong gulang at walang trabahong si Paulo sa isang dealership sa BGC. 4. Nirerespeto ko po ang batas at ang aking reputasyon. Ang ginagawa ni Geneke Corazon ay maaring ituring na paninirang puri, libel. Naisave ko po ang video mula sa CCTV kalakip din, at kasalukuyan na akong kumukonsulta sa aking abogado. Sana po ay maunawaan ninyo. Pakiusap po, pabalikin na ninyo si Geng Corazon sa loob ng bahay upang hindi na kailanganin pang tumawag ng pulis at masira ang reputasyon ng ating subdibisyon. Lubos na gumagalang Catalina. Pagkatapos suriing ang text, pinindoti ko ang send. Ting, ting ting. Sa pamamagitan ng CCTV, agad kong nakita ang epekto. Sa grupo nga taong nakapalibot kay Corazon, marami ang naglabas ng kanilang nga telepono. Si Mang Carding, ang presidente ng OA na kanina'y nakahalukip-kip lang, ay may binabasa sa kanyang screen, at biglang nagbago ang kanyang muka. Corazon.
Sigaw niya. Itinaas ang telepono. Ang malakas niyang boses ay tumabing sa mga hagulgol. Nagpost si Catalina sa Fiber Group natin ng mga ebidensya. Sabi niya, kinuha mo ang karniya na may 12.5 milyon at dinala sa BGC para ibili ng Mercedes si Paulo. At pinost din niya ang annulment papers. Kaninang umaga lang pala kayo nagiwalay. Si Aling Tess, na kanina'y nagtatanggol sa kanya, ay sumilip sa telepono ni Mang Carding, tinakbo ang tingin ang bank statement, at tumingin kay Corazon na parabang isang alien. Diyos ko po, 250,000 isang buwan ang sahot ng manugang mo. Hawak mo ang karniya at balak mong ipambiling ang kotse para sa palamunin mong anak, tapos ikaw pa ang umiyak dito. Halos manakawan yo na ngayong tao. Ang bulungan ay napalitan ang hayagang panunuya at paninisi kay Corazon. Akala pa naman natin. Yun pala, yung biyenan ang nagnanakaw sa pera ng manugang. Nang hindi naktagumpay, nakhysterikal. Grabe, sino ba namang makakatiis niyan? Hindi nakapagtataka kung bakit umalis si Catalina. Si Paolo, palamunin na. Gusto pang mag-Mercedes? Nakakahiya. Si Corazon, na nakaupo sa lupa, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kunwaring luha ay natuyo. Gulat siyang nag-angat ng ulo. Ang mukha niya ay mula sa pamumula ay naging maputlang-maputla. Nanginginig ang ngalabi. Ang kanyang palabas ay nasira sa harap mismo ng kapitbahay na kinahiligan niyang pajabangang. Dali-dali siyang tumayo. Hindi man lang pinakpagan ang alikabok sa kanyang duster. Dinampot ang nalaglag na sombrero. Isinuklop sa mukha, at kumaripas ang takbo papasok ng bahay. Ang bakal na gate ay sumara ng malakas, ikinulong sa loob ang kahihiyan at pagkapahiya. Sa kalye, tumingin si Aling Nena sa kamera, ngumiti ng malapat, at nag-thumbs up sa akin. Napangiti ako, isinara ang app, at nagsalin ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, muli kong tinawagan si Ate Reyes. Hello attorney, medyo humupa na po dito, balik po tayo sa mahalaga. Sa plano kung paano natin ilalantat ang malihim na account ni Marco at mababawi ang aking 2.5 milyon. Kailangan ko po na may sampa na ang kaso bukas. Eksaktong alas 8 ngang umaga kinabukasan, itinulak ko ang pinto ngang law office ni Ate Reyes sa Ortigas. Salungat sa itsura ng isang babaeng bagong hiwalay, pinili kong magsuot ng puting-puting silk blouse, high-waisted na pantalon, at naglagay ng matingkat na pulang lipstick. Sa laban na ito, hindi ako pwedeng magmukhang talunan. Si Ate Reyes, ang dati kong senior sa universidad at ngayon ay isang bihasang abogado, ay nakaupo sa harap ng kanyang computer. Nang makita ako, tumango siya, itinuro ang silya sa tapat, at ngumiti. Magaling ang ginawa mo kahapon sa Fiber Group, agad mong pinuto lahat ng sismis. Ngayon, sa trabaho na tayo, dala mo ba lahat ng dokumentong hiniling ko? Inilabas ko mula sa aking malaking bag ang isang makapal na folder na mga dokumento at inilagay sa mesa. Heto po ang lahat ng bank statement sa loob ng 5 taon. Sahod, bonus, lahat pumasok sa cart na iyan. At heto, inilabas ko ang isang papel na may highlight na marker, ang listahan ng lahat ng kahinahinalang withdrawal sa nakalipas na 3 buwan, eksaktong 2,500 milyong piso. Mabilis na tiningnan ni Ate Reyes ang mapahina. Ang kanyang profesional na tingin ay dumausdos sa manumero. Huminto siya sa mahuling pahina. Mga cash withdrawal sa teller na tig 500,000, 1 milyon. May mga hiwa-hiwalay ding transfer sa ibang personal accounts. Kumatok siya gamit ang ballpen sa mesa. Hindi basta-basta makakapak-withdraw si Corazon ng ganyang kalaking halaga ng walang password o pirma mo. Nag-iwan ka ba sa kanya ng telepono para sa SMS kodo pumirma ng blankong forms sa bangko? Kumunot ang noo ko, pilit na inaalala. Hindi po kailanman. ATM card lang ang gamit niya para sa maliliit na gastos, pero mababa ang daily limit doon. Para mag-transfer o mag-withdraw ng daan-daang libo, kailangan ang telepono ko o ang personal kong presensya. Maliban na lang kung isang alaala ang sumiklap sa aking isipan. Maliban na lang kung si Marco. Napahampas ako sa mesa. 3 buwan na ang nakalipas, nasira ang screen ng telepono ko. Nagpresenta si Marco na dalhin sa kaibigan niyang technician. Nawala sa akin ang telepono ng 2 araw. Face ID ang gamit ko sa app, pero kung alam niya ang passcode ng telepono ko, madali niyang mapapalitan ang password sa app, makukuha ang SMS code sa SIM ko, mag-transfer ng pera, at pagkatapos ay burahin lahat ng mensahe. Oh, sakto po sa petsa. Ngumisi si Ate Reyes, isang ngiti ngang isang mangangaso na nakaamoy ngang dugo, magaling. Kung si Marco nga ang gumawa niyan, hindi na ito simpleng kasong sibil. Ito ay estafa. Pandaraya na may pagnanakaw.
Ang inyong kasunduan kahapon ay isang paunang usapan lamang. Wala pang pinal na desisyon ang korte sa hatian ng ari-arian. May karapatan tayong hilingin sa korte na suspindihin ang pakilala sa kasunduang iyon at magahin ang karagdagang petisyon upang linawin ang kapalaran ng 2.5 milyong piso na iyon. Ano po ang susunod na gagawin? Tanong ko, nararamdaman ang pagbuo ni bakal na determinasyon sa loob ko. Ang ahas, kailangang patayin sa isang hampas sa ulo. Agad akong maghahanda ng mosyon para sa freeze order sa kanyang nga ari-arian at isang formal na reklamo sa Regional Trial Court, pero para sa maximum effect kumindat si Ati Reyes. Ipadadala ko ang subpoena at notice of case hindi sa bahay ninyo, kundi diretso sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco. Napahalakhak ako ng pinakasinsyere sa nakalipas na 5 taon. Si Marco ay department head ng logistics. Ang kanyang posisyon at reputasyon sa kumpanya ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Ang makatanggap ang subpoena na may akusasyon ng pandaraya at away sa ari-arian diretso sa opisina, sa harap ng kanyang nga tauhan at ang HR department, ay isang nakamamatay na suntok sa kanyang pekeng pagkatao. Gawin niyo po, attorney. Ayokong maghintay pa kahit isang araw. 3:00 ng hapon ng araw na iyon, habang sinusuri ko ang isang marketing campaign, nag-vibrate ang aking telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ng kanyang tiyahin, si Tita Nina. Naintindihan kong sumabog na ang bombang itinanim ni Ati Reyes. Kalmado kong sinagot ang tawag at binuksan ang voice recorder. Catalina, Hija, ano ba itong ginagawa mo? Matakot ka naman sa Diyos. Nag-aalala at natatarantang sigaw ni Tita Nina. Anong kaso? Anong subpoena na dinala raw kanina sa HR department ni Marco? Pinatawag siya ngang direktor niya, si Nermunan. Kakatawag lang niya sa akin na umiyak. Sabi niya malapit na raw siyang matanggal sa pwesto. Ang mag-asawa, dapat nag-usap. Kung wala ng pag-ibig, dapat may respeto pa rin. Bakit mo siya ginigipit? Tumatapik ako sa keyboard. Ang boses ko ay hindi natural na kalmado. Tita, nung ninakaw ni Marco at ng nanay niya ang 2.5 milyon kong pinahirapan, bakit walang nagsabing dapat mag-usap? Noong lahat kayo ay sinisisi ako sa pagiging baok at itinutulak siyang mambabae, bakit walang nakakaalalang respeto? Ano ba yan? Nakaraan na yon. Ang kinikita lang. Anak, iatras mo na ang kaso. Para sa lalaki, ang karir ang lahat. Kung mawalan siyang trabaho, saan siya kukuhang ikabubuhay? Kaawaan mo naman siya, bigyan mo ng pagkakataon. Ang karir niya ay hindi ko na problema. Tita, malinaw kong sagot, walang emosyon. May trabaho siya, at may trabaho ako. Nagpakahirap ako para may pantustos siya sa nanay at kapatid niya. Pakisabi kay Marco, kung gusto niyang iatras ko ang kaso, ibalik niya ang eksaktong 1,5 milyon. Kung hindi, bukas, hindi lang subpoena ang darating, kundi reklamo na rin sa pulisya para sa estafa. Hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, makukulong pa siya. Beep, pinutol ko ang tawag at blinok ang numero. Pakalipas ang 10 minuto, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Alam ko kung sino ito. Catalina, nababalik ka na ba? Gusto mo ba akong sirain? Ang boses ni Marco ay paos, humihingal siya na parang isang hayop na nasukol. Wala na ni anino ngang yabang niya kahapon. Nanaig ang takot. Bakit ka nakpadala ngang subpoena sa trabaho? Kakasuspinde lang sa akin ng HR sa pamumuno habang iniimbestigahan ang kaso. Alam mo kung gaano katagal kong pinahirapan ang posisyong ito. Masama kang babae, mapagiganti. Alam ko, ngumisi ako. Pero dapat mo ring malaman na daan-daang gabi akong nakpuyat at tiniis ang pangalipustang nanay mo sa loob ng 5 taon para kitain ang 15 milyon na yon. Ganun kadali mong kinuha ang 1,5 milyon ko, at ganun din kadali, sa isang reklamo, na aalisin ko, sayo ang posisyon mo. Ang pera, yung pera, nanginginig na sabi ni Marco, ibabalik ko, hahanap ako ng paraan, ibabalik ko sa iyo. Iatras mo lang ang kaso ngayon din. Bukas kailangan kong magpaliwanag sa management. Ibabalik mo sa salita. Sa korte ka magpaliwanag, Marco. Kung mapapatunayan mong ginastos mo sa tamang paraan, palalayain ka ang korte. Sa ngayon, ay enjoy mo ang mahuling araw mo sa pwestong isang hepe. Desidido kong pinutol ang tawag at ibinato ang telepono sa mesa. Ang direktang pag-atake sa ego at reputasyon ng isang mapakunwari ay laging pinakamasakit. Ang legal na digmaan ay nagsisimula pa lang, at hawak ko ang lahat ng alas. 7:00 gabi. Ikalawang araw pagkatapos ang annulment. Ang plano ni Ati Reyes na parusahan si Marco sa trabaho ay tumatakbo ng mayos. Lumabas ako ng opisina at sumakay ng taxi pauwi sa aking apartment.
Ang eskinita patungo sa aking gusali ay medyo madilim. Karaniwan, hindi ko ito pinapansin, pero ngayon, may malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Mula nang bumaba ako sa sasakyan, may mabilis at mapilit na mayabak na sumusunod sa akin. Hinikpitan ko ang hawak sa strap ngang aking bag. Ang kanang kamay ay nasa bulsa ngang aking jacket kung saan nakalagay ang maliit na pepper spray na binili ko kanina. Sa 5 taong pamumuhay kasama ang pamilyang iyon, alam na alam ko ang kanilang ugalinggang at pagiging tulisan kapag nasusukol. Hoy, isang madilim na anino ang sumulpot mula sa likuran at humarang sa aking daan. Sa malamlam na ilong poste, lumitaw ang bata ngunit nagpapakabangis na mukha ni Paolo. Nakaitim siyang t-shirt, nakasombrero, at may nginunguyang bubble gum. Saan ka pupunta? Dating 8, ngisi niya. Parang bida sa isang murang action movie. Huminto ako, umatras sa ligtas na distansya, at pinanatili ang kahinahunan. Sa loop ng aking bulsa, ang hinlalaki ko ay tahimik na nag-activate ng voice recording sa aking telepono. Tumabi ka. Hayaan mo akong dumaan. Ang mausapin ko sa pamilya mo ay sa korte na dinidinig. Wala tayong dapat pag-usapan sa madilim na eskinita. Walang dapat pag-usapan. Iniluwan ni Paolo ang gum sa semento at humakbang papalapit. Anong maruruming laro ang ginagawa mo? Bakit nasuspinde ang kapatid ko sa trabaho? Ang nanay ko, iyak nang iyak sa bahay dahil sa kahihiyang sa mga kapitbahay. At ako, tinatawagan ng dealership, pinagmamadali sa bayad. Paano mo ayusin to? Blinok mo ang card, ninakaw ang 12.5 milyon ng pamilya namin, at akala mo makatakas ka. Ninakaw, tumawa akong tuyo at matinis. 25 ka na, marunong ka namang magbasa, di ba? Ang card, nakapangalan sa akin. Ang pera, sahot ko, ang kapatid mo, ninakawan ako ng 2.5 milyon. At ako ang nagsampang kaso. Anong karapatan mong hilingin na i-unblock ko ang card para sa kotse mo? Wala akong pakialam kung kaninong prayan. Ang alam ko lang, 5 taon kang tumira sa bahay namin na parang palamunin. Nagsimulang magwala si Paolo. Sinustentuhan kang kapatid ko. Pinakain kang nanay ko. Manugang ka, kaya ang pera mo. Perang ang pamilya namin. Ngayon, hiwalay na kayo. Dapat mong iwan ang card na yan. Sa susunod na linggo ang pamamanhikan ko. Kung walang Mercedes, pagtatawanan ako ng pamilya ng mapapangasawa ko. Ibabalik mo ba ang reputasyon ko? Ay unblock mo ang card at iatras mo ang kasolaban sa kapatid ko. Ngayon din. Tinitigan ko siya sa mata ng may lantat na pagamak. Reputasyon, isang malusok na lalaki, walang trabaho, na mag-asawa gamit ang perang kanyang hipak, ay nangangahas pang magsalita tungkol sa reputasyon. Nagsusuot kang pekeng brand, gumagamit ng teleponong nakahulugan, pero nagpapanggap kang mayaman para lokohin ang pamilyang babay. Pareho kayo ng kapatid mo, mga magaling magyabang at umasa sa babay. Tumahimik ka. Ang suntok sa kanyang marupok na ego ay nagpasabog kay Paolo. Nakmura siya, namula ang muha, at sumugot sa akin. Tinangkang agawin ang bag mula sa aking balikat. Nang dumapo ang kanyang magaspang na kamay sa strap, na inaasahan ko na, bigla akong umatras. Ang kanang kamay ko, na kanina pa nasa bulsa, ay mabilis na inilabas ang pepper spray. Click, tinanggal ko ang takip. Itinutok ko ang dulo diretso sa mukha ni Paolo. Ang distansya namin ay hindi hihigit sa 2 palat. Alisin mo ang kamay mo sa bag ko, isang hakbang pa, at pipindutin ko to. Ang kemikal dito ay pansamantalang bubulak sa iyo at magdudulot ng paso sa iyong mata sa loop ng hindi bababa sa 3 oras. Ang boses ko ay matalas na parang kutsilyo, walang bahid ng takot. Natigilan si Paolo. Ang kamay niyang nakahawak sa strap ay lumuwak. Ang kanyang mayabang na tingin ay napalitan ng pakalito sa harap ng malamig na dulong spray. Isa lang siyang spoiled na anak ni Mami, sanay magtaas ng boses sa bahay. Ngunit hindi pa nakaranas ng ganito kadesidido at armadong paglaban. Ngunit ang pekeng pakatao ay nagudyok sa kanya na subukang magsalba ng muha. Isprayan mo ko? Sa tingin mo matapang ka? Sisigaw ako ngayon. Ipapabugbog kita sa matropa ko dito. Sige, sumigaw ka, ngumisi ako. Habang dahan-dahang inilalabas ang telepono na may recording. Ang sound wave sa screen ay patuloy na gumagalaw. Mula noong hinarangan mo ako, lahat ng banta mo, pagmumura, at pangingikil ay na-record na. Tiningnan ni Paolo ang screen at napalunok. Ibinaba ko ang aking boses, ngunit bawat salita ay parang martilyong bumabagsak sa kanyang kamangmangan sa batas. Bigyan kita ng libreng legal advice, bayaw. Article 286 ng Revised Penal Code. Grave coercion. Hinarangan mo ako sa madilim na lugar. Binalaan mo akong gagamit ng dahas para ibigay ko sa iyo ang bangkart na may 12.5 milyong piso at iatras ang kaso sa kapatid mo.
Ang parusa para diyan ay kulong, Paolo. At hindi pa kasama dun na kung hinawakan mo ako, magdaragdag ako ng kaso para sa physical injuries. Ang audio recording na ito at ang CCTV sa poste, itinuro ko ang poste ng ila, ay sapat na para bukas ng umaga, dalhin ka sa presinto, namuti na parang papel ang mukha ni Paolo. Ang kanyang kamay ay walang lakas na bumaksak. Umatras siya ngang isang hakbang, nanginginig ang mga labi. Gusto ko lang bawin ang pera. Hindi ko balak maknakaw. Tanga, sigaw ko, humakbang papalapit habang pinapanatili ang distansya. Puntahan mo ang nanay mo at ang mahal mong kapatid at tanungin mo kung kaninong perayan, lahat kayo ay nasusukol. Oh, si Marco, malapit nang mawalan ng trabaho, ang nanay mo, napahiya sa mga kapitbahay. At ikaw, wala kang pera para sa kotse para lokohin ang mga babay. Nababaliw na ang buong pamilya ninyo. Pero sasabihin ko sayo, simula pa lang ito. Itinago ko ang telepono, hawak pa rin ng mahigpit ang pepper spray. Sabihin mo kay Marco, tigilan na niya ang mga murang istilong tulisan na ito, mahanda kayo sa korte. At kung makita ko pa ulit ikaw o sinuman sa pamilya mo malapit sa bahay o trabaho ko, ang audio recording na ito ay mapupunta sa mesa ng isang investigador. Tinulak ko siya sa gilid at malalaking hakbang na naglakat patungo sa entrance ng aking tsondo na may security guard. Ngayon lang nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Sa kabilang ng panlabas na lakas, ang pakikipagsagupaan sa isang agresibong binata sa isang madilim na lugar ay isang mapanganib na laro. Mabuti na lang at tama ang taya ko sa kanyang kaduwagan at kamangmangan, na nadurog ng aking paghahanda at kaalaman sa batas. Lumingon ako at nakita si Paolo na nakatayo pa rin sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang anino, mahaba at nanginginig, ay mukhang kaawa-awa, parang isang binugbok na asong kalye. Sa digmang ito, ang kanilang pamilya ay pumasok na sa yugto na desperasyon. 3 araw pagkatapos ang insidente kay Paolo ay dumaan sa isang kahina-hinalang katahimikan, walang banta, walang pag-alburoto. Ngunit alam kong ito ang katahimikan bago ang bagyo. Noong Biyernes ang umaga, nagpaalam ako sa trabaho at nakmamadaling pumunta sa opisina ni Ate Reyes nang makatanggap ako ang maikling text mula sa kanya. May resulta na ang asset investigation, halika rito. Pagpasok ko sa opisina, nakita ko si Ate Reyes na tumatapik sa isang makapal na folder. Mukha siyang kontento, ngunit may bahid ng awa sa kanyang mamata. Pinagbigyan ng korte ang ating mosyon. Dahil sa malinaw na ebidensya ng pagnanakaw ng 205 milyon mula sa iyong card, nag-issue sila ng order sa lahat ng bangko. Itinulak niya sa akin ang folder. Catalina, sa 10 taon ko sa propesyon, marami na akong nakitang mga asawang may tago, pero ang kaso ex mo, ito ay isang perpektong script ang panoloko. Umupo ako at sinimulang tingnan ang mga dokumento. May masalyong bangko sa bawat pahina. Ano po yan, attorney? Makano ang nasa ma-account niya? Tanong ko, tiwalang sa kanyang sahot, siguro ilang milyon lang ang naitago niya. Tingnan mo, isang bank account na nakatatapos sa 66868, nakapanghalan kay Marco. Ang aking makamata ay dumausto sa linya ng kabuwang balanse. Ang nga numero ay sumayaw sa aking paningin. Napilitan akong kuskusin ang aking mga mata. Kasalukuyang balanse, ehtibo 202,500,000. Gulat akong tumingin kay Ate Reyes. 28 milyon, saan galing yan? Ang sahot niya, pinakamataas na ay 200,000, at araw-araw siyang nagrereklamo tungkol sa krisis sa kumpanya at pagbawas ang bonus. Ngumisi si Ate Reyes at binuklat ang pahina. Masyado kang naging mabait, Catalina. Si Marco ang hepe ang logistics. Kontrolado niya ang pamamahagi ang mga kontrata sa mga kumpanya ang transportasyon. Tingnan mo ang makadeskripsyon na transaksyon. Kickback para sa kontrata, bonus mula sa company A, pasasalamat para sa freight mula sa company B. Lahat ng tongpats mula sa mga partner ay dumidiretso sa lihim na account na ito, mula 500,000 hanggang 1 milyon kada buwan. Isa siyang tunay na buwaya. Umugong ang aking natainga, parang may sumabog sa aking utak. 5 taon. Sino ang kasama kong nabuhay? Lahat ng gabing umuwi si Marco na lasing, iritado, at nagsasermon sa akin. Akala mo ba madaling maging haligi ang tahanan? Napipilitan akong uminom kasama ang mga kliyente para kitain ang mga kakarampot na ito at itaguyot ang bahay, habang ikaw, nakaupo lang at naghihintay. Ano ba ang alam mo? Isang alon ng kapaitan ang sumikip sa aking dibdib. Naniwala ako. Naniwala talaga akong nahihirapan siya, na ginigipit siya dahil sa utang sa bahay na iyon. Dahil sa paniniwala at awa, tiniis ko ang pang-alipustang ng biyenan ko. Pinasan ang 100% ng gastusin para sa buong pamilya.
At ginastos pa ang buong annual bonus ko para sa renovation ng bahay na iyon. Sandali. Isang malamig na ideya ang tumusok sa akin. Hinawakan ko ang braso ni Ate Reyes. Kung lahat ng sahot at kickbacks niya ay napunta sa account na yan, ano ang ipinambayad niya sa housing loan? 15,000 piso kada buwan, kasama ang interes. Bawat buwan, nagdadala siyang resibo ng bayad. Naging seryoso ang tingin ni Ate Reyes. At iyan, Catalina, ang pinakamasaklap na bahaging palabas na ito. Tingnan mo ang pahinang may berdeng paperclip. Nagmamadali kong binuklat. Mga statement ng credit card. Hindi isa, kundi 4 mula sa iba't ibang bangko. Ang credit limit sa bawat isa ay higit sa 1 milyong piso. Hindi binayaran ni Marco ang housing loan mula sa sarili niyang bulsa. Itinuro ni Ate Reyes ang mga linya. Gumamit siya ng kiting scheme. Nag-cash advance siya mula sa isang credit card para bayaran ang housing loan. Kapag malapit na ang due date ng card A, magka-cash advance siya sa card B para bayaran ang utang sa A. Paikot-ikot lang. Ang utang ay palaki ng palaki. Nanginginig kong sinundan ang daliri ang nalinya sa statement. Ibig sabihin, pumiyok ang boses ko. Kumuha siyang housing loan. Pero sa totoo lang, wala siyang inilabas na ni isang totong piso para bayaran ito. Isinabit niya ang lahat ng utang sa mga credit card. Lumihang-imahang isang responsableng asawa. At pinilit akong pasanin ang lahat ng gastusin. Habang siya ay tahimik na nag-ipon ng halos 30 milyon sa kanyang personal na account, eksakto tango ni Ate Reyes. At sa inyong annulment, sa ilalim ng inyong unang kasunduan, ang utang sa mga credit card na formal na kinuha para sa pangangailangan ng pamilya ay hahatiin sa inyong dalawa. At ang kanyang 28 milyong account, dahil lihim ito, ay mananatili sa kanya. Kung hindi mo napansin ang pagkawala ng 2,005 milyon, aalis siyang may malaking pera. Iwanan ka na may mautang at tatak ng isang walang utang na loop na manugang. Ang maskara ng isang mapag-arugang asawa at haliging ng tahanan ay nakadurok-durok. Ang nabubok ay tumusok sa aking puso. Ang pagkabigla at sakit ay mabilis na napalitan ng nakapapasong put. Hindi ito selos, kundi ang galit ng isang taong ginamit hanggang sa huling patak ng dugo. Naktiim ang aking mabagang, ang aking makamay ay kumapit sa gilid ng mesa. Walang hiya, bulong ko. Itinuring niya akong isang hayop na tagapagtrabaho, na nagpapakain sa buong pamilya niya at nagsisilbing panakip sa kanyang nakalokohan. Catalina, kumalma ka. Kung mas kalmado tayo, mas malakas ang ating posisyon sa korte, inilagay ni Ate Reyes ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa mga ebidensyang ito ang pagtatago ang ari-arian, babaguhin ng korte ang buong hatian. Mayroon kang lahat ng pagkakataon na makuha ang malaking bahagi ng halagang bahay na iyon. Huminga ako ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang aking mga emosyon. Nang imulat ko ang aking mga mata, tanging malamig na kalkulasyon na lang ang natira. Attorney, tingnan ninyong mabuti ang mga statement sa huling 3 buwan. Sa kanyang katusuhan, siguradong nagsimula na siyang maglabas ng pera mula sa account na iyon bago ang hiwalayan. Tumango si Ate Reyes at muling nagbuklat ng mga papel. Tama ka, may malalaking transfer. Sandali. Huminto ang kanyang daliri sa isang transaksyon na ginawa eksaktong 3 buwan bago ang aming hiwalayan, 10 milyong piso. Tumingin siya sa akin, interbank fund transfer. Ang purpose of payment, para sa pagbili ng apartment. Ang receiver, Alina Angela Reyes. Angela, Alina Angela Reyes. Nahilo ako, ang pangalan ay tila pamilyar. Inihagis ang aking alaala ang isang imahe mula sa Christmas party ng kumpanya ni Marco. Isang batang babae mula sa accounting. Mga 26 anyos, na laging nakadikit kay Sir Marco, at ang matamis na amoy ngang pabango na naamoy ko sa kanyang mga polo. Bahagyang nanginginig ang aking makamay, ngunit isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking malabi, lahat ay nakakatukma na. Attorney, ang boses ko ay kalmado ngunit malamig na parang yelo, kailangan nating i-freeze hindi lang ang mga ari-arian ni Marco. Mahanda kayo ng motion para isama ang Alina Angela Reyes na ito bilang isang third-party respondent sa kaso. Papilitin kong ibalik ng makasintahang iyon ang lahat hanggang sa huling sentimo. Inulit ko ang panggalan, at ang mga alaala ay bumuhos. Ang Christmas party, ang pekang ngiti, ang pabango, ang parehong amoy na palagi niyang itinutugon na. Galing ako sa katefe kasama ang mga kliyente, yung hostess katabi ko. Nagseslos ka na naman. Attorney, pahiram ang laptop ninyo. Mabilis akong nag-login sa social media at hinanap ang kanyang profile, ang profile picture. Nagpupusi siya sa manibela ng kotse. Nag-scroll ako pababa sa mga post niya 3 buwan na ang nakalipas.
At heto, isang post na may larawan ng masusi ng apartment sa ibabaw ng deed of sale. Ang caption, "Salamat sa aking mahal sa laging pag-alaga sa akin, ang aming munting pugat, hindi na kailangang umupa pa." Samga komento. Ipinagyabang niya sa mga kaibigan na ang kondo ay nasa isang mamahaling lugar sa BGC, para malapit lang siya galing sa trabaho. Tingnan ninyo. Iniharap ko ang laptop kay Ate Reyes. 3 buwan na ang nakalipas, nag-transfer si Marco ang 10 milyon. At pagkatapos ang ilang araw, nag-post siya tungkol sa pagbili. Saan kukuha ang isang ordinaryong accountant na may sahod na 80,000 ng ganung kalaking pera? Kumunot ang noo ni Ate Reyes. Ang sitwasyon ay napakaseryoso, Catalina. Isa ang lihim na account. Ngunit ang paglilipat ng ari-ariang naipon sa loop ng kasal sa isang krida ay isang malubhang paglabag sa family code. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Lena, na dating nagtrabaho sa HR kasama si Marco. Lena, si Catalina to. Nandiyan pa ba si Angela nga accounting? Naku, Chet, hindi ka maniniwala, sabi ni Lena. Nag-resign siya 3 buwan na ang nakalipas. Biglaan, ang sismis, nakahanap daw mayamang sugar daddy na bumili sa kanyang ang tsondo. At bulong-bulungan na may relasyon siya sa isa sa mga boss. Bumaksak ang telepono. Ang puzzle ay nabuo. Ang pagkakanulo ay ganapat kasuklam-suklam. Naalala ko kung paano biglang nagbago si Marco 6 na buwan na ang nakalipas. Hinahanapan niya akong mali. Nagudyok ang away para makisawso ang kanyang ina. Tingnan mo ang sarili mo. 5 taon, walang anak, tapos ganyan pa ang mukha mo sa pag-uwi ang asawa mo. Kung hindi mo kaya, makipag-iwalay ka. Bigyan mo ngang pagkakataon si Marco na makahanap ng iba na magbibigay sa akin ng apo. Ngayon naiintindihan ko na, isa itong palabas. Gusto niyang makipag-iwalay, pero ayaw niyang magmukhang siya ang may kasalanan. Gusto niyang umalis ka na walang dala, kumpirma ni Ate Reyes. Sa ilalim ng unang kasunduan, sasagutin mo ang kalahati ng kanyang ngapekeng utang, habang siya ay mananatiling may 28 milyon at isang apartment para sa kanyang krida. Itinuring niya akong isang ganap na tanga. Ang lahat ng awa at natitirang pag-ibig ay naglaho. Tanging malamig at walang awang determinasyon ang natira. Attorney, tumayo ako. Kailangan kong gawin ninyo agad ang 2 bagay. Una, mag-file ng motion para sa freeze order sa lahat ng bank accounts ni Marco, kanyang nga investment, at sa mismong bahay. Pangalawa, itinuro ko ang pangalan ni Alina Angela Reyes. Magsampa ang karagdagang reklamo upang isama siya bilang third-party respondent at hilingin ang peg freeze din sa kanyang bagong apartment. Huhubaran ko ang maskara ang 2 iyan. Hindi sila makakakuhang ni isang sentimo mula sa aking pera. Magiging mainit ang laban na ito, ngiti ni Ate Reyes. Humanda ka, Catalina. Kapag na-freeze na ang kanilang maari-arian, magsisimula na ang tunay na impyerno para sa pamilyang iyon. Impyerno. Iyon mismo ang lugar na nararapat para sa kanila. Writ of Preliminary Attachment. 4 na tuyong legal na salita, ngunit para sa mga sinungaling, ito ay isang matalas na espada. Noong Martes ang umaga, wala pang 1 linggo pagkatapos ang hiwalayan, nakatanggap ako ang mensahe mula kay Ate Reyes na may larawan ng court order. Lahat ng account ni Marco at ang bahay ay naka-freeze na. 10:30 ng umaga, tumunog ang telepono, hindi pamilyar na numero. Alam kong ang hayop na nasukol ay magsisimula ng magwala. Catalina, ano ang ginawa mo? Ang sigaw ni Marco ay sumakit sa aking tainga. May purong takot sa kanyang boses. Bakit hindi ako makapag-withdraw? Bakit sinasabi sa app na naka-freeze ang account ko dahil sa court order? Hindi iyan mahika, kundi batas, Marco. At gumagana ito batay sa ebidensya. Ngumisi ako. Ikaw mismo ang humamon sa akin, di ba? Magdemanda ka. Nakita ne korte ang mga palatandaan nega pagtatago ne ari-arian, kaya't ini-freeze ito para sa investigasyon. Ay ni-freeze mo ang mga account ko. Saan ako kukuha ng pera? Kakatawak lang ng bangko. Hindi pumasok ang bayad ko sa housing loan. Nagbabanta sila na kung hindi ako makabayad ngayon, sisimulan na ang foreclosure. Gusto mo bang kunin ang bahay? Aba, di ba ikaw ang haligi ng tahanan? 5 taon kang nagyayabang na ikaw ang nagtataguyod ng bahay na yan. Anong nangyari, haligi? Nang aasar kong ibinaba ang boses. O baka naman ang 4 mong credit card na ginamit mong pantapal sa loop ng 5 taon ay nablok na rin? Nakaroon nay, katahimikan sa kabilang linya. Sinusuri mo pala ang mga credit card ko. Hindi ako. Ang korte, niloko mo ako. Lumihak ka nga pekeng utang para ako ang magsustento sa buong pamilya mo. Ngayon,
Gumuho na ang iyong iskema. Ikaw na ang bahala sa mga bangko. Ang bahay, nakapangalan sa iyo. Ang utang, sa iyo. Ang problema mo sa bangko, problema mo. Catalina, nakikiusap ako, bigla siyang nagmakaawa. Tawagan mo ang abogado mo, pakiusap. Tanggalin ang freeze order kahit sa account na nagtatapos sa 6868. Lahat ng ipon ko, nandun. Ang nanay ko, inaatake sa puso. Wala akong pambayad sa ospital. At si Paolo, umutang sa mga 5,6 kami. Ngayon, mga kolektor na ang nasa gate namin. Pininturahan ng pula ang pinto. Gusto mo ba kaming patayin lahat? Ipon, may pagkasuklam kong tanong. Ang 28 milyong tongpats, tinatawag mong ipon. Inubos mo ang lakas ko, ninakaw ang 25 milyon ko, niloko mo ako. Noong umiyak ako sa bahay na iyon dahil sa kawalan ng pag-asa, may nag-isip ba kung buhay pa ako o patay na? Kung masama ang pakiramdam ng nanay mo, tumawag ka ng ambulansya. Kung may utang ang kapatid mo, magtrabaho siya. Anong pakialam ko diyan? Wala kang puso. Sigaw niya sa desperasyon. Gusto mong malaman kung ano ang walang puso. 3 buwan bago tayo mahiwalay, nag-transfer ka ang 10 milyon sa Alina Angela Reyes mo para sa isang apartment. Binalak mong iwanan ako na may mautang, habang ikaw ay masayang namumuhay kasama ang krida mo. Kaya, may narinig akong kalabok sa kabilang linya. Ano? Haliging ang tahanan? Naubusan ka na bang argumento? Bakit ako ang tinatawagan mo? Pumunta ka sa Angela mo. Hayaan mong ibenta niya ang apartment at iligtas ang nanay at kapatid mo. Ay, o nga pala, nakalimutan kong sabihin. Isinama na siya ng korte bilang third-party respondent. Ang apartment niya, naka-freeze na rin. Ang impyerno para sayo at sa krida mo ay opisyal nang naksimula. Mak-enjoy ka. Binabaan ko siya. Ang katahimikan sa aking opisina ay naging napakasarap pakinggan. Ang ngayumurak sa aking kabaitan ay ngayon nakakainan sa isang holang gawa sa sarili nilang kasakiman. 2 araw ang lumipas, noong Huwebes na umaga, habang nasa meeting ako, tinawag ako ang isang namumutlang receptionist. Ma'am Catalina, may gulo po sa lobby. 2 babae, may placard, isinisigaw ang pangalan niyo. Sa lobby, nakita ko ang isang di kapani-paniwalang eksena. Si Corazon, nakaupo sa sahig, at katabi niya si Angela, naka-dark glasses. Hawak nila ang isang placard na sulat kamay. Catalina, ang manlolokong nang nakaw sa pamilyaeng asawaeng 12.5 milyon. Mga kababayan, tingnan ninyo, kinukonsinti ang kumpanyang ito ang isang magnanakaw. Sigaw ni Corazon. Niloko niya ang anak ko, ninakaw lahat. Oh, kinuha niya rin ang lahat sa akin, segunda ni Angela. Kalmado kong sinabi sa hepe ng security. Tumawag kayo ng pulis at ibidiyo ang lahat. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang kabaliwan. Tanghali, tumawag si nanay. Anak, ayos lang kami. Si Corazon at isang babae, nagsisigawan sa labas ng gate namin, naklok si tatay at tumawag ng pulis. Nang dumating ako, ang aking ama, isang retiradong guro, ay kalmadong nakatayo sa likod ng gate. Ginagalang kita bilang dati kong balay, kaya hindi ko kayo binubuhusan ng tubig. Ang usapin en may anak, sa korte dinidinah. Itiziw, neyo ang, paninirang puri bago, dumating ang pulis. Anong paninirang puri? Sabat ni Angela. Ninakawan ng anak niyo si Marco, bilang katrabaho niya, hindi ako pwedeng manahimik. Katrabaho? Lumabas ako mula sa mga tao. Alina Angela Reyes, ikaw, na tumanggap ng 10 milyon mula sa asawa ko para sa isang apartment, ay may lakas ng loob na pumunta sa bahay ng mamagulang ko at akusahan ako ng pagnanakaw. Nagulat ang mga tao. Hinawakan ni Corazon ang braso ni Angela. Ano? Anong 10 milyon? Anong apartment? Sabi niya sa akin, kinuha lahat ni Catalina. Paninira yan. Bulong ni Angela. Paninira. Ipinakita ko sa kanya ang court order sa aking telepono. Naka-freeze ang apartment mo, Angela, pati na ang 10 milyon sa account mo. Dumating ang mapulis at dinala silang dalawa sa presinto. Tinawagan ko si Ate Reyes. Attorney, kolektahin niyo lahat ng video. Magsasampa tayo ng karagdagang kaso para sa paninirang puri. Ang kasukdulan ng kanilang kabaliwan ay nangyari sa harap ng Hall of Justice kinabukasan. 9:09 ng umaga, sumigaw si Ate Reyes sa telepono. Buksan mo ang social media, dali. Sa isang live video, si Corazon at Angela, nakasuot ng puting bestida, ay nagsusunong ghost money. Bayaran ang korte. Kinukonsinti ang magnanakaw, sigaw ni Corazon. Ang eksena ay nagtapos sa pagdating ng patrol car. Sa pagkakataong ito, kasong kriminal na ang kanilang haharapin. Nang araw ding iyon,
tinanggal si Marco sa trabaho. Tumawag siya, umiyak, masaya ka na ba? Sinira mo ang pamilya ko. Hindi ako ang sumira sa kanila, kundi ikaw, malamig kong sagot. Niloko mo silang lahat ang nanay mo, at ako. Ikaw ang may kasalanan sa pagbagsak mo. Makita na lang tayo sa korte. 3 buwan ang lumipas, nasa korte ulit ako. Ngayon, ako ang nakaupo bilang nagsasakdal, kumpiyansa at kalmado. Sa tapat, isang wasak at tumandang si Marco. Sa upuan para sa third parties, nakayuko sina Corazon at Angela. Isa-isang inilatak ni Ati Reyes ang lahat ng ebidensya. Ang hatol ay ibinaba. Si Marco ay inutusang ibalik ang 2.5 milyon. Ang 10 milyong transfer kay Angela ay idineklarang walang bisa, kailangan niyang ibalik ang pera. Ang bahay at ang natitirang para sa lihim na account ni Marco ay hahatiin, 70% para sa akin, 30% para sa kanya. Pagkatapos ng sesyon, lumapit si Marco, masaya ka na ba? Sinira mo ang buong pamilya ko. Hindi ko sila sinira. Kalmado kong sagot, binalik ko lang ang sa akin. Ang may kasalanan dito ay ikaw at ang iyong walang hangganang kasakiman. Dumaan ako sa umiyak na si Angela at ngumisi. Sa susunod na gusto mo pugat, gamitin mo ang sarili mong sahot. Huwag mong hawakan ang hindi sayo, baka maputol ang kamay mo. Lumabas ako ngang korte kasama si Ati Reyes. Maliwanag ang sikat ng araw. So, ipagdiwang natin ang tagumpay, Madam Milyonarya, ngiti ni Ati Reyes. Tumawa ako ng malakas at malaya. Oo naman, triet ko, sapat na ang pera ko ngayon para bilhin yung Mercedes na 12.5 milyon, at may sukli pa. Humugot ako ngang malalim na hininga. Sa aking account ngayon ay hindi lang ang perang naibalik, kundi ang malaking bahagi ng kanyang lihim na yaman at 70% ng halagang bahay. Ngunit ang pinakamahalagang yaman na naipaglaban ko ay ang aking karangalan, dignidad, at ang karapatang pamahalaan ang sarili kong buhay. Sa edad na 30, pagkatapos itapon ang pabigat ng isang nakalalasong pagsasama, ako, si Catalina, ay nagsisimula palang mamuhay ng totu, at ang bagong kabanatang ito ay magiging maningning at malakas.